to someone who intervenes between two parties. To resolve a conflict or ratify a covenant, Jesus Christ is the only mediator who can restore peace between God and sinners. Parang ganito na lang po yan. Meron two parties, ang isa ay galit, magkagalit sila parehas. Ngayon, itong magkagalit na parehas ay kaibigan mo parehas. Sila ay kaibigan mo, pero sila ay hindi. Pero kaibigan ko ito, kaibigan ko din naman ito. Ngayon, nauunawaan mo itong isang kaibigan, bakit siya galit? At nauunawaan mo naman itong isang kaibigan, bakit siya kinagagalitan? So, ikaw ang nakakaunawa sa dalawang bagay na yan. Ngayon, itong mediator o tagapamagitan, siya yung gigitna para ipaunawa sa isa na huwag ka na magalit. Para ipaunawa naman din sa isa, kaya ka kinagagalitan. So, yung tagapamagitan, yung magiging tagapagpayapa sa dalawang party. So, yun yung ibig sabihin ng tagapamagitan o mediator sa English. Ngayon, puntahan po natin yung point number 2 agad. Saan naman tayo bilang tao pamamagitanan? Sa Isaiah 59:2 po, nakalagay po diyan na ang tao at ang Diyos ay magkahiwalay. Saan bahagi? Sa palagay nga po sa Tagalog. Sa Isaiah 59:2 po, ang akin lang Bible ay English po, kaya pagpasensya na. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Kung inyong mapapansin, meron na agad separation, meron na agad paghihiwalay ang tao at ang Diyos. Kung hindi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Sino ba yung kayo diyan? Tayo po yung mga tao. Hiwalay ang tao sa ating Diyos. Bakit? Sa anong paraan? Dahil sa ating mga kasamaan. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya nga, may time talaga na pag tayo tatawag sa Diyos, hindi talaga siya nakikinig sa atin. Kasi hiwalay tayo sa Kanya eh. Kaya ang nagpapahiwalay talaga sa tao at sa Diyos ay ang kasalanan. Kung dati, gantong-ganto ang tao, pero nung dumating ang kasalanan sa buhay ng tao, unti-unti na silang naghihiwalay. At sa ating point of view, ang Diyos ay nandito lamang. Tayo lang talaga ang nalayo. Ang Diyos ay ito, tayo ito, pag ganito tayo, palayo ng palayo. Pero ang Diyos hindi yan nalayo. Hindi lang niya tayo pinapakinggan dahil nga sa taglay-taglay nating kasalanan. Bakit kanya papakinggan na hindi ka nga marunong makinig sa Kanya? Ang sabi diyan, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan at inyong mga kasalanan, tayo at ang ating Diyos. Kaya nga may time, nagpakubli o nagtataklob ng kanyang teng o kanyang muka upang siya'y huwag makinig sa ating mga daing. Kaya nga parang ang layo ng ating Panginoong Diyos eh. Every time na tayo ay tatawag sa Kanya, pero tayo may kasalanan ng dala-dala. Ito naman yung condition ng tao. Once, nung tayo ay napahiwalay na sa ating Panginoong Diyos, medyo mahaba po ito, basahin po natin Romans chapter 1, verse 18 to 32. Ang sabi po diyan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ito yung reason bakit kailangan tayong pamagitanan ng ating tagapamagitan o nag-iisang mediator. Verse 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. So yung galit daw ng Diyos ay nahayag laban sa atin. At ito daw ay ipinapakilala ng Diyos, ako'y galit sa inyo. Pero ganito pa ang ginagawa ng tao. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Verse 21, sapagkat hindi kilala nila ang Diyos, ay sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Sa verse 18, 19, and 20, nagpakilala ang Diyos sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, obvious na merong isang Diyos na manlilikha, nagpapakilala ang Diyos na merong isang Diyos na gumawa ng mga bagay na yan. Pero ganito ang ginagawa ng tao. Dahil sa mangmang nilang puso,
yung kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nila maibigay. Sa halip na tayo humanga sa pamagitan ng kanyang nilikha, hala, ang galing ng Diyos sa pamagitan ng kanyang nilikha. Napakagaling ng Diyos. Tapos ang ginagawa naman ng tao ay ganito. Hindi nila pinapasalamatan ng Diyos at hindi nila pinupuri ang Diyos dahil sa dakila niyang mga gawa. Kaya nga ang ginagawa ng tao, sa halip na pasalamatan at purihin, ginagawa nilang mangmang ang kanilang puso at naggawa sila ang sarili nilang Diyos at yung Diyos na kanilang ginawa, yun yung kanilang pasasalamatan. Hindi nila binibigay yung karapat-dapat sa Diyos, kundi ibinibigay nila yun sa iba. Kaya nga in verse 23, nakalagay po diyan, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang tulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na mga paa at mga nagsisigapang. Kita niyo po yan, gayaan ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kinakailangan na tayo ay pamagitanan dahil yung ating kalagayan ay nasa bagsak na kondisyon. Dahil in Romans 3:23, yung second clause po niyon, hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagpupumilit ang tao na abutin yung requirement ng Diyos, pero nga ang sabi ng Biblia, for all have sinned and come short to the glory of God. Come short. Hindi na natin kayang abutin. Kaya nga kinakailangan nating maunawaan kung saan tayo pamamagitanan ng ating nag-iisang mediator. Dahil sa iyong kalagayan na yan, nangangailangan ka ng tagapamagitan. Romans 3:10, alam naman natin ito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ang likas natin, pagkagising sa umaga, cellphone agad. Pagkagising sa umaga, hindi mo naman nanalangin. Hindi mo nagbabasa ng Biblia. Adiga, kahit mga believers, guilty tayo dito. Walang humahanap sa Diyos, tapos silang lahat ay nagsilihis, walang magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Kaya kung sa akala mo sa iyong sarili, ang galing-galing mo, kung akala mo sa iyong sarili, napakabuti mo na, ang sabi ng Biblia, lunukin mo to, walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Madumi ka sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So saan tayo pamamagitanan? Dahil sa iyong kalagayan na nasa bagsak na kalagayan. Kaya nga mga kapatid, kailangan niyo maunawaan, bakit kailangan niyong makilala itong mediator na ito para makita nyo ano yung pinakadahilan bakit kinakailangan dumating ni Jesus dito sa lupa para ikaw ay pamagitanan ng ating Diyos na ito. Tingnan natin yung number 3 na po tayo. Puntahan na po natin. Bakit kailangan naman tayong pamagitanan? Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan, lahat ay bagsak sa standard ng Diyos, kaya ang resulta niyan, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron po ba kayong kilalang taong hindi mamamatay? Kung wala kayong kilalang taong mamamatay, ibig sabihin, tunay po ang sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nagkasala. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung wala kayong kilala na taong hindi mamamatay, tunay po ang Romans 3:23 na ang kabayaran ng ating ginagawang kalokohan at kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, tingnan nyo mga bata, alam nyo yung baby sa sinapupunan ng ina? Sila din nakakagawa na ng kasalanan. Bakit sila ay mamatay? Kasi sila'y apektado ng kasalanan ng magulang. Kaya nga yung kasalanan na meron ka, pwedeng makahawa yan ng iba. Para ikaw ay second-hand smoker. Akong smoker, tapos meron ditong tao, pag ganito ang hangin, pag ako'y nag-smoke, tapos pag ganito ang hangin, tapos ako'y nagbumuga, ang makakasanghap ay yung second hand. So naapektuhan yung kahit hindi siya naninigarilyo. So yung kasalanan dito, na iyong ginagawa ay hindi lang ikaw naapektuhan. Pwedeng yung katabi mo, pwedeng yung magulang mo, pwedeng yung mahal mo sa iyong buhay, pwedeng yung nasa circle of friends mo, ay madamay dahil sa iyong kalokohan, sa iyong mga kasalanan. Kaya nga, kailangan nating maunawaan na itong bagsak na kalagayan natin ay isang araw ay may kahahantungan. Merong dulong pupuntahan. Ano yung dulo na yun? 1 Corinthians 6:9-10. O hindi baga ninyo nalalaman na itong mga kasalanan na babanggitin dito
ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga magtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po pati yung mga inaakala nating magaan na kasalanan, yung sa Catholic teaching na venial sin, mortal sin, nilalagyan nila ng distinction Ito yung mortal sin, ito yung gravity. Ito yung venial sin, ito yung mga hindi man nakakapekto ng kapwa. Pero ang sabi ng Biblia, lalo na sa Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga mananamba ng Diyos-Diyosan, tingnan po nga natin yung Revelation 21:8. Di ko sa ulo yun Sa Tagalog po. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, o albularyo, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit kailangan tayong pamagitanan ng ating Panginoong Hesus? Kasi yun ang dulo ng iyong pupuntahan kapag hindi ka pinamagitanan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos at ikaw ay magsasuffer eternally sa walang hanggang kaparusahan kung saan dito, mga kaluluwa dito, mga tao dito ay nagnanais ng umalis noon pa man pero hindi na sila makakalis doon. Kaya nga habang may chance ka pa, kailangan mong unawain ang iyong tunay na kalagayan na ikaw ay lalamunin ng lupa, hindi ka pa nagmamalay. Si kamatayan nasa likod mo na, wala ka pa rin pakialam. Ang iyong pag-iisip ay bombarded na ng kasalanan na hindi mo alam kinagagalitan pala ng Diyos, wala kang kamalay-malay. Gayaan ang daya ng kasalanan, ini-enjoy natin yung mga bagay na kinagagalitan ng Diyos unconsciously. Hindi natin inaalam. Nilalayo kasi ng kasalanan yung ating buhay sa mga paggawa ng mga bagay na kinaluluwalhati ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos pero magsa-cellphone muna ako. Hanggang sa maya-maya, nakalimutan mo ng gawin ng Diyos. Hanggang sa maya-maya, i-embrace mo na itong gawain na hindi kinatutuwaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, unknowingly and unconsciously, na-enjoy mo na yung mga bagay na magpapahamak sa iyo isang araw. Gusto niyo halimbawa, pansit canton. Masaya yan, diga? Masarap yan. Masarap yan, pansit canton na yan. Nag-enjoy nga ako din yan. Pero, pag inaraw-araw mo yan, yung dulo na yan, perang malala sa ospital. So, ang nagpapahamak talaga sa atin ay yung sarili lang din natin. Kaya may pupunta ng impyerno, hindi dahil hindi ka nakatupad sa utos ng Diyos. Kaya ang tao ay pupunta ng impyerno, hindi dahil walang nagturo sa iyo. Kaya ka pupunta ng impyerno dahil yung kasalanan mo ay hindi pa napapatawad ng ating Diyos. Dahil sinabi dito sa Biblia, itong mga kasalanan na binabanggit, ito yung mga kasalanan na kailangan natin pagsisihan. Ito yung mga kasalanan na ginagawa natin at kitang-kita naman ng Diyos yan yung iyong kalagayan sa aking paningin. Ba't ka hindi ka magmalay? Mamamatay ka na, ba't hindi ka humingi sa akin ng tulong? Kaya nga, kailangan nyo maunawaan na ayan yung dulo ng iyong buhay kapag ka hindi ka nakinig sa Kanya. Dahil dito, binanggit din po, in number 4, ano naman ang kailangan nating maunawaan sa ating tagapamagitan? Kung kanina, bakit ko kailangan tagapamagitan? Kasi nga ikaw ay mapapahamak. Ngayon, itong tagapamagitan, ano naman ang kailangan kong maunawaan sa Kanya? Anong meron kay Jesus? Nakalagay po dito, ang ating tagapamagitan ay magandang balita. Si Jesus ay purong Diyos. Ito naman yung hindi tinatanggap ng karamihan. Si Jesus ay purong Diyos, 100% God. In John 1:1, siya yung verbo. At itong verbo na to ay kasabay ng umiiral ng Diyos Ama. So may dalawang person na binabanggit dito. So we don't teach gods. Hindi kami nagtuturo ng gods with S. We teach one God.
Itong Jesus na pinapakilala dito, ito yung Jesus na lumikha din sa atin. Ito yung Jesus na lumikha ng mundong ito, ng universe. Ito yung Jesus na yung mga nakikita niyo yung pag kayo natingin dito sa nag-stargazing, pag kayo ay mag-hiking, pag kayo ay nagdadive, makikita niyo yung kagandahan ng mga nilikha ng Diyos. Si Jesus ang lumikha na yan. Dahil sinabi, kung wala siya, walang mga bagay na malilikha. So ang Diyos Ama ay nalikha, ang Diyos Ama ay lumilikha, kasama ang Diyos Anak na lumilikha. So magkasama silang lumilikha. So hindi lamang ang Diyos Ama lumilikha. Hindi ito, huwag kayo malilito. Meron ng 2 person na binabanggit, pero meron pang isa, yung Holy Spirit. So meron 3 persona na pinapakilala ang Biblia, na yun yung amin tinatanggap at itinuturo sa inyo at kailangan ninyo maunawaan that there is one true God and this one God ay merong 3 persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu. Kung sa Catholic teaching din, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, naniniwala din sila sa Trinity, kailangan nyo maunawaan na among those 3, si Jesus Christ ang ating tagapamagitan. Kaya nga, ang mabuting bagay na lamang, kailangan nating maunawaan na si Jesus na ating tagapamagitan ay 100% katulad ng nature ng Diyos Ama at ng nature ng God the Holy Spirit. Kung ang taglay ng Diyos Ama ay all-knowing, si Jesus Christ ay all-knowing din. Kung ang Holy Spirit ay omnipotent, si Jesus Christ ay omnipotent din. Kung ang Diyos Ama ay may kakayanang gumawa ng mga bagay, si Jesus din. Ang Holy Spirit din. Walang taglay na kapangyarihan ng Diyos Anak na hindi taglay ng dalawa. Hindi rin taglay na ganun din naman ang Ama. So magkakaparehas sila. Magkakapantay sila sa taas, sa kapangyarihan, sa level. Kung ano man, magkakapantay silang 3. Itong 3 persona ang kumikilos sa ating buhay at ang second person, yung ating tagapamagitan. So, sa madaling sabi na lang, si Jesus ay purong Diyos. Kapantay nung 2 person. Ano pa maganda? Si Jesus ay purong tao. Ang ating tagapamagitan ay purong tao din. John 1:14, at nagkatawang tao ang verbo. Iba yung hindi yung naging tao kaysa sa nagkatawang tao. Si Jesus, dating in spirit form, nag-decide siya na magkatawang tao ako para maunawaan ko itong mga taong ito. Bakit si Jesus ang ating tagapamagitan? Bakit si Jesus yung ating mediator? Kasi siya yung nagkatawang tao na nakakaunawa sa iyo. Sa malalim na pag-aaral, ang Diyos Ama, galit yan sa atin. Galit yan sa atin. Parang wala siyang interes na unawain tayo. Kasi hindi siya nagkatawang tao. Ang magpapaunawa sa atin ay yung nakakaunawa sa Diyos Ama, bakit siya galit sa atin? At ang magpapaliwanag sa ating side, bakit tayo kinagagalitan Diyos Ama? Ama, itong mga taong ito ay mahihina. So ang magpapaliwanag sa Kanya ay yung nakakaunawa din sa atin. Kaya nga maging sa tao na lamang din, mahirap lumapit sa taong hindi nakakaunawa sa iyo. Mahirap mag-open sa taong hindi ka naman mauunawaan. So ganit kaya nga si Jesus Christ ay confident na binanggit din sa Hebreo na itong ating high priest ay hindi natukso ay nauunawaan tayo. Kasi sa anumang kaparaanan, anuman ang iyong naranasan, naramdaman na yan ni Jesus Christ. Kaya nga ang mabuting bagay, si Jesus na ating tagapamagitan ay purong tao, kaya nga nauunawaan niya bakit ako ganito mag-isip, bakit ako ganito makaramdam, bakit ganito ang aking mga galawan, kasi si Jesus ay naging tao din. Alam niya kung paano tayo bilang tao, kaya nga siya yung namamagitan sa Diyos Ama na galit at nagpapaliwanag sa ating side. Dahil ang definition natin ng mediator, siya yung namamagitan para i-restore yung peace between God and sinners. So galit itong Diyos Ama sa atin, pero nung dumating si Jesus Christ, nagkatawang tao, siya yung nagpapaliwanag sa ating side. Ama, ito hong mga taong ito. Ama, ito hong mga taong ito. Kaya nga, letter C,
itong ating tagapamagitan ay hindi, di ba, purong Diyos, purong tao, siya ngayon ay may dalawang katangian. Yung dual nature na inaaral natin kay Jesus Christ. In Colossians chapter 2 verse 9, basahin po natin. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yung Godhead, full Godhead bodily, ay nasa ating Panginoong Jesus. Kaya nga confident tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus kasi mauunawaan niya ang ating Diyos Ama na galit kasi siya ay 100% God. Tapos 100% human din. In Philippians chapter 2 verse 6 to 8, siya ay nagpakababa at naganyong alipin at sumunod hanggang sa kamatayan. Siya ay naging tao para unawain niya tayo. Kaya nga, itong ating tagapamagitan ay hindi basta-basta na persona. Siya ay Diyos, siya ay tao, at siya ay may dalawang katangian. So, hindi yan magkahiwalay ha. Hindi yan parang ito at Mike. Ito yung Diyos ng Panginoong Jesus at ito yung pagiging tao ng Panginoong Jesus. Naghihiwalay, hindi ganun yan. Magkasama yan. Nung siya ay nagkatawang tao, taglay-taglay niya pa rin yung pagiging Diyos niya. At taglay-taglay rin niya yung pagiging tao niya. Kaya nga bago siya umakyat sa langit, siya ay, di ba, ang kanyang katawan ay iba. Siya ay natagos sa pinto, sa pader. Yung glorified body na pinapakilala sa atin na isang araw magkakameron tayo. Taglay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, may dual nature ang ating Panginoong Diyos. At yun yung kailangan nating maunawaan sa ating tagapamagitan. At bakit naman sa Jesus? Acts 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Wala daw ibang pangalan na ibinigay para ating kilalanin, para yun yung pangalan na ating pananampalatayanan. Dahil wala ding ibang pangalan na napako sa krus kundi si Jesus. At iisa din na pinapakilala ng Biblia, bakit si Jesus? John 14:6, sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So nilinaw ni Jesus Christ na siya lamang talaga yan. Kaya nga sinabi sa kanya ni Jesus, ako. Pag sinabing ako, ano lang yan? Iisang persona. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. At bakit pa si Jesus? Hebrews 4:15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman nating gayon, may walang kasalanan. Kaya nga, tingnan niyo po, walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Bakit hindi siya pwedeng maawa sa atin? Kasi nga bilang Diyos na nagkatawang tao, nauunawaan ka na niya dahil siya nagkatawang tao. Nauunawaan tayo na Jesus, bakit ganito tayo kahina? Bakit ganito tayo katindi gumawa ng kasalanan? Kasi si Jesus ay tinukso din, naghirap, nagdusa, alang-alang sa atin. Kaya nga sabi, hindi maaring mahabag sa atin. Kaya nga itong ating tagapamagitan ay very compassionate, very merciful. Alam niya ang iyong kalagayan, kaya ang gusto niya, matuto kang tumawag sa Kanya. Nagpapakilala siya sa atin na nauunawaan kita, lumapit ka sa akin. Kaya bakit si Jesus ating nag-iisang tagapamagitan? Dahil siya yung nag-iisang tumubos sa ating kasalanan at nag-iisang napako sa krus at nag-iisang nabuhay na mag-uli at nagtagumpay sa kamatayan at kasalanan para sa iyo. Ginawa niya yung bagay na yon para ikaw lamang ay hindi mag-suffer sa punishment na darating mula sa ating Diyos Ama. Lagi niyo tatandaan ha, yung kasalanan, yung consequences ng ating kasalanan, given na yan. Pero yung punishment dahil sa ating kasalanan, dahil tayo in open rebellion against God, paparating na yung malaking punishment, pero ang ginawa ni Jesus, siya yung namagitan, gumitna, sinambot yung parusa na para sa iyo, para ikaw ay hindi mag-suffer diyan. Kaya nga,
bakit si Jesus? Kasi siya lamang ang may kakayanang gumawa niyan, hindi si Mary. Katatapos lang ng mayuhan, yung mga Flores de Mayo, nagsasayang kayo ng oras diyan. Dati rin ako na-attend diyan. Pero sa tunay, very ignorant sa Biblia yung mga gumagawa ng ganyan. Dahil sa Biblia, hindi sinabi na there is one mediatrix. Mediator na sinabi lalaki, mediator. Pagka babae, mediatrix. Ay hindi naman si Mary ang ating dapat alayan ng panalangin. Hindi maging si Mary ang namatay sa kasalanan. Sa pagkakatawan tao, si Mary ginamit talaga ng Diyos. Pero hanggang doon lang talaga. Tapos na ang role ni Mary. Tapos na ang role ni Mary. Isang tabi na natin, focus tayo kay Jesus Christ. Focus tayo doon sa namatay at nagbayad ng ating kasalanan. Kaya nga, mga utoy, mga ining, mga kuya, mga ate, inyong tatandaan, bakit si Jesus ang nag-iisa natin tagapamagitan? Kasi siya yung Diyos na nagkatawang tao na may taglay na pagiging Diyos at may taglay na pagiging tao at nakakaunawa ng ating kalagayan at nakakaunawa ng kalagayan ng Diyos, bakit tayo kinagagalitan? At siya lamang yung nagbayad, na nag-iisang nagbayad ng ating kasalanan at may kakayanan na mamagitan sa atin at sa ating Diyos Ama. Kaya nga, tingnan natin, paano naman ako pumamagitan ng ating Panginoong Hesus? Ano nga kung kailangan gawin? In number 6, paano ako ipapamagitan ni Jesus? Letter A, magsisi sa kasalanan. Psalms 34:18, ang sabi diyan, ang Diyos ay malapit sa mga yan, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So ang gusto ng Diyos sa iyo, maunawaan mo talaga yung iyong tunay na kondisyon para matuto kang humingi ng tulong sa ating tagapamagitan. Panginoong Jesus, ilapit mo naman ang aking dalangin sa ating Diyos Ama. Ililigtas ang may mga pagsisising diwa. Kaya nga, pag ako'y nanabunot sa inyo, tapos ako hindi humingi ng sorry, ako'y patatawarin nyo. Hindi. Common sense na lang. So, ganun din ang Diyos. Hindi tayo patatawarin kung hindi rin naman tayo marunong magsisi, hindi rin tayo marunong mag-sorry. Ang Diyos ay natutuwa sa may mga puso na handang magpakumbaba at ang Diyos ay marunong magtaas sa mga taong may pagsisising diwa. Kaya nga, hindi natutuwa ang Diyos sa iyo kung ang taas ng tingin mo sa iyong sarili. Magaling ka nga, matalino ka nga, maganda ka nga, pogi ka nga, ang yabang mo naman. Mukha kang basura sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pogi at ang maganda at ang maayos ang nakalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sila yung mga may pagsisising diwa. Dahil ang Diyos, hindi siya katulad nating tumingin. Tayo palahanga tayo mga tao. Pero ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung puso. Nung ang Diyos ay nung ang Israel ay naghahanap ng hari, ang pinili ng Diyos ay si David. Ngayon, si Samuel, pinuntahan ang mga kapatid ni David. May magaganda, natingin si Samuel sa magagandang lahi, sa mga matatangkad, maayos ang katawan, pero si David napakabata pa niyan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang aking pagtingin ay hindi katulad ng inyong pagtingin. Kung kayo ay akala nyo'y banal na banal tong tao to, pero wala namang time sa ating Panginoon, kung akala nyo itong taong ito ay napakabuti, pero malayo naman sa ating Panginoon, kailangan nating itama yung ating pagtingin. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong ganon. Bilang tao, bilang nangangailangan ng isang tagapamagitan, kailangan nating magsisi sa ating kasalanan. In Psalms 34:18, ang Diyos ay malapit sa mga taong may pagsisising diwa o puso, espiritu. Letter B, kailangan nating manampalataya kay Jesus. Manampalataya kay Jesus. Kaya nga lagi niyo naririnig sa mga pangangaral dito, magsisi at manampalataya. Dahil sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutang ito, sa ating mga tao
na ibinigay niya nag-iisa niyang anak, si Jesus Christ, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nare-require ng Diyos para ikaw ay ipamagitan niya, kailangan mong maniwala sa Kanya. Paano Kanya ipapamagitan kung hindi ka marunong magtiwala kay Jesus? Halimbawa, ikaw ay gusto mong lumapit, pero wala ka naman tiwala din sa iyong tinatawagan. Bakit Kanya tutulungan? Lagi, alam din ni Jesus ang inyong intention, bakit ka nagpe-pray. Alam din ng Diyos ang laman ng iyong puso, bakit yan yung iyong sinasabi sa Kanya. Kaya nga hindi niya dadalhin sa Diyos Ama kung yung intention at motibo ng iyong puso ay sala din naman. Ay hindi ko maling iyong dahilan. Kaya nga, para ikaw ay ipamagitan ng ating Panginoong Hesus, kailangan talikuran mo yung yakap-yakap mong kasalanan, kailangan mong bitawan. Magpatuloy ka nang may pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya po ay para kang nakasakay sa tao na nagbabike sa wire, tapos nakaangkas ka. Hindi yung ikaw ay nag-aalangan. Hindi yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, handa mo bang ilagay ang iyong buhay sa nag-ahandle nito? Kung ipinagkatiwala mo na yan, kung nasabi mo na yan sa ating Diyos, magtiwala ka na. Yan yung pananampalataya. Dahil ang taong may dalawang akala ay unstable sa kanyang mga daan. Kaya nga po dito, paano naman ako ipapamagitan ni Jesus? Magsisi at manampalataya at mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Yan naman ang gusto ng Diyos. Pag ikay totoo nang nagsisit na ng palataya, mamuhay ka na sa pag-ibig niya. Kaya nga sinabi rin ng Colossians, rooted and grounded sa kanyang pag-ibig. Mag-dwell tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kung paano si Jesus, na Diyos, nagkatawan tao, ginawa niya yun para maunawaan ka niya, at yung iyong kalagayan na ay sinabi sa kanya, siya naman ang ipaparating ng ating Panginoong Hesus doon sa Diyos Ama na galit sa atin. At ano naman resulta niyan? Ang sabi, by definition, the only mediator who can restore peace between God and sinners. Magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo pa nararanasan na ipinapangako naman ng ating Panginoong Diyos. Kailan mo yan mararanasan? Kapag totoo ang iyong pagtawag sa ating Panginoong Hesus. Kapag totoo yung pagsisisi mo ng iyong kasalanan, kapag tunay ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang kaligtasan talaga by experience yan . Hindi ko naman masasabi kung sino sa atin ang ligtas . Pwede nyo sabihin yan, pwede ako maniwala sa iyo, pero ako bilang tao, ako'y nadadaya pa din. Tayo bilang tao, madadaya tayo sa ganda ng kanyang sinasabi. Pero yung bunga ng kaligtasan na sa atin, mahirap pigilin yan. Magbubunga at lalabas yan, at mapapag-unawa natin, ligtas nga talaga ito. Sa atin, yun yung paraan natin. Pero, ikaw ang nakakaalam niyan sa iyong sarili. Nung taong ito, ako'y niligtas ng Panginoon, alam ko yun sa aking sarili. Kaya nga, bilang ikaw ay ligtas, mamuhay ka na sa ibinigay sa iyo ng Diyos na kapayapaan sa pag-ibig na ibinigay niya sa iyo. Kaya nga, sa summary ng ating pag-aaral, wait lang. Si Jesus Christ lamang, yung both God and man, siya lamang nag-iisang tumubos ng ating kasalanan, at siya lamang ang nagre-restore ng ating access na nawala sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan niyong maunawaan na itong mediator na ito ay si Jesus Christ at ito ay iyong kinakailangan. Hindi ko na expound yung malalalim na bagay. Alam ko naman din yung maunawaan pa yun. Pero ang kailangan nating maunawaan, yung iyong kalagayan na pabulusok, yan yung naging reason bakit pinuntahan ka ni Jesus para ikaw ay ilapit naman sa ating Diyos Ama. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Tumawag. Tumawag ka sa Kanya. Call unto me and I will answer thee. At ang sabi din ng Jeremiah 33:3, magugulat ka na lang sa mga bagay na ipapakita sa iyo ng Diyos. Tumawag ka at hayaan mong gulatin ka ng Diyos sa bagay na hindi mo pa. Magugulat ka na lang, hindi mo aasaan, Panginoon, ito lang ang sabi ko sa iyo . Pero bakit ganito ang ginawa mo sa aking buhay? Maraming salamat po.
Kaya mediator, si Jesus Christ po yan. Hindi si Mary, hindi kung sino man. Si Jesus Christ po may dalawang katangian, both both God and fully man. At siya lamang yung nakakaunawa sa atin, kaya tatawag kayo doon sa nakakaunawa sa inyo. Yung nagkatawan taong Diyos, si Jesus po yan. At salamat po sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, magandang umaga po muli. Salamat po sa iyo mga